Okay, demo tayo. So, kung mapapansin nyo, tatlo lang yung ating button, tsaka tatlo lang yung, apat lang yung display natin. So, itong board na to is, ito yung prototype ko. So, tatlo lang yung available na display. I mean, tatlo lang available na channel. Pero, same lang talaga to ng setup dun sa 4 channel. Ito lang yung gagamitin ko as demo unit para maipakita sa iyo paano ito gumagana. So, sa first power on nyo, makikita nyo nakalagay dyan connecting, meaning mag-attempt muna siya na mag-connect sa wifi. So since wala pa tayong na-setup na wifi connectivity, hindi talaga yan magko-connect. After 30 seconds delay, magfe-fail yan. Pero mag-i-start na yan as access point mode. Magagamit nyo pa rin yung car wash. So hintayin lang natin ng 30 seconds para mag-connect siya, mag-initialize siya. Kung makikita nyo, nakalagay dyan fail, meaning hindi siya nag-connect. Pero, nag-start up na siya, meaning pwede na siyang gamitin. So, since initial setup pa lang to, wala pa tayong na-setup na pricing, time settings, mag-config muna tayo sa admin panel, So, after mag-power up ng ating machine, magbo-broadcast yan ng Wi-Fi as access point. Nakikita nyo ngayon, mayroon tayong makikitang car wash vendor. Yan. So, connect lang tayo dyan. After niya mag-connect, mag-open niya ng browser. I-redirect ka sa login prompt. So, yung natin, default username is admin, tapos yung password is 123456778. So, yun lang. Tapos, click nyo lang login. So, pagka-login, makikita nyo ngayon yung menu. So, dito, pwede nyo nang i-set up tong vendor name, pwede nyo i-reset yung sales, click nyo lang tong reset sales. Tapos itong vendor name, importante ito kasi ito yung magiging email sender natin mamaya pag nag-set up tayo ng email. So sa ngayon, since hindi pa ito connected sa internet, mamaya na tayo mag-set up ng email settings. Ngayon, ang isi-set up lang muna natin itong pricing. Halimbawa, sa channel 1, yung price natin is 5 pesos. Tapos, yung time is, lagay na lang natin 20 seconds. Tapos, yung enable pause, pwede nyong i-check. Pag naka-check, meaning pwede siya mag-pause. Pag naka-uncheck, wala siyang pause. So, pagka naghulog siya, nag-start, hindi na pwedeng i-stop hanggang sa maubos yung time. So, dito sa example natin, lagay lang natin, pwede siya mag-pause. Tapos, yung pause limit, nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo i-limit yung pag-pause ng user, halimbawa, lagay natin 3 lang. Meaning, 3 times lang siya pwede mag-pause. Sa sa channel 2, setup natin halimbawa 10 pesos yung price, tapos yung time niya is 30 seconds. Tapos hindi siya pwedeng mag-pause. Sample, i-disable natin. So walang pause ito, channel 2. Yung channel 1 meron, pero 3 beses lang. Channel 3 naman, setup natin halimbawa 15 pesos, tapos 1 minute 60 seconds. Tapos lagay natin enable pause, tapos lakihan lang natin ito, 9999 para siyang unlimited na. So, channel 4, wag na natin itong i-set up kasi dun sa demo natin na wala naman tayong channel 4, ano? So, kayo na bahala dito mag-set up. Depende sa requirement nyo. So, dito naman sa Connect to Wi-Fi Network, ito na yung Wi-Fi credentials natin sa internet nyo. Depende sa inyo kung ano yung Wi-Fi network na gagamitin nyo para mag-connect yung ating vendor o yung ating board. So, sa setup ko, lalagay ko lang yung Wi-Fi ko, tapos yung password ko. Tapos IP configuration, pwede nyong iset as static, pwede rin naman DHCP. So pag nag-static kayo, set up nyo lang yung IP address dito, tsaka yung subnet mask, tapos yung gateway. So sa example natin, iset ko lang ito as DHCP. Tapos, dito naman sa admin credentials, ito yung default na username tsaka
password kanina, yung admin tsaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halimbawa, baguhin natin, admin 1, 2, 3 for example. Tapos yung password, gawin natin, admin 1, 2, 3, 4. Admin 1, 2, 3, 4. Yun. Tapos, dito sa email settings, tsaka send email schedule, ito yung mga credentials na ilalagay nyo sa email. Halimbawa, lagay nyo dito kung ano yung sender mail. Ano yung email address ng sender. Ito yung gagamitin ng vendor natin para mag-send ng status email. So, kung ano yung content ng status email, kung ano lang yung mga nakalagay dito sa ating admin menu. Yung sales, yung time settings, pricing, yun yung content ng email. Tapos yung app password, mamaya i-demo ko yan paano kunin yung app password. Tapos yung recipient, yung magre-receive ng email. So, basically, ito yung personal email natin. Tapos pwede tayong gumawa ng Gmail, sariling Gmail yung gawa natin ng sariling Gmail yung ating vendor. Tapos dito naman sa send email schedule, pwede nating i-set kung anong oras siya magse-send ng email. So meron tayong 4 na schedule dito. I-select niyo lang kung i-enable nyo, tapos select kayo ng anong oras. Okay? Sa ngayon, hindi na muna natin ito i-set up kasi wala pang internet connectivity itong ating vendor. Kasi nga, kaka-set up pa lang natin. Ang importante lang is i-set up natin itong SSID at password. Ito yung network na pagko-connect ka ng vendor natin. Tapos, click natin, save. So, after mag-save, advisable na i-restart natin yung window. Okay, click natin ang restart. Tapos, okay. After restart ng window, makikita natin connecting ulit. Pero, this time, magko-connect na yan. Ayun, di ba? Mayroon nakalagay done. Tapos, 1 beep lang instead na 2 beeps. Pag 1 beep, meaning nakakonect siya sa Wi-Fi. Pag 2 beeps, meaning hindi siya nakakonect. Okay? So, since connected na, makikita na natin sa router natin kung ano yung IP address na binigay niya sa ating vendor. Or kung naka-static IP address ka, alam mo na kung ano yung IP address ng vendor mo. So, pwede mo nang buksan yun sa browser. Buksan natin. So, ngayon, kung makikita nyo, wala na yung car wash vendor na SSID. Kasi nakakonect na nga siya dito sa example natin dito sa Armel. Okay? So, dito sa sa network ko, yung IP address na nakuha niya is 192.168.0.189. So, ito yung nakuha ng IP address ng vendor ko. Ito, magkakaiba tayo. Depende yan sa network mo. Kung nag-static ka, so alam mo na kung ano yung IP address. Kung naka-DHCP naman, tingnan mo lang dun sa router kung ano yung binigay niyang IP address sa vendor mo. So, pagka-connect mo ng enter, so since binago natin kanina yung login credentials, pag sinubukan natin yung admin, tsaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, click natin login, ayun, nakalagay dyan, failed, try again. So, yung ginawa natin kanina, admin 1, 2, 3, admin 1, 2, 3, 4, tapos login. Ayan. Bumalik na tayo. Okay? Tapos, pwede na natin ngayon i-set up itong ating email settings. So, dito sa email settings, dapat nakagawa na kayo ng email ng ng sender. So, meaning gawan nyo ng sariling email address yung vendor nyo. So, sa example ko, meron akong ginawa. Tapos, yung app password, paano kunin yung app password? So, punta lang kayo sa browser nyo. So, pag naka-open na tayo ng browser, click lang natin ito, tapos yung account. Tapos, dito sa search,
search nyo lang app password. Ayun, app passwords. Click nyo yan. Tapos, click nyo lang yung password nyo para makalogin kayo. Okay? So, meron dyan nakalagay app name. So, halimbawa, lagay natin car wash. Car wash. Okay? Tapos, create. So, ito, tandaan nyo to. Ito yung magiging app password natin. Copy nyo lang to. Tapos, ilagay nyo dun sa app password. Pero, kailangan wala siyang space. Tanggalin nyo lang yung space. Tapos, copy nyo ulit. Balik kayo doon. Lagay nyo app password. Paste. Tapos, dito naman sa recipient. So, lagay nyo yung ano nyo. Personal Gmail nyo. Kung ano yung gusto nyong Gmail na magre-receive ng email. Tapos, set ko lang tong enable. Kung anong oras gusto kong mag-send ng email. Halimbawa, lalagay ko dyan 10 o'clock. Meaning, alas 10 ng umaga, magsisend siya ng email. Ano yung content ng email? Ang laman ng email is ito lahat. Yung mga values na nilagay mo dito. Pati yung sales. Kung magkano yung pricing mo, magkano na yung sales mo, ano yung time settings mo, ano yung mga naka-enable, pati yung Wi-Fi network. So, yan, nakalagay dyan. Okay? Tapos, pagkatapos, itong time zone. So, basically, dito sa atin sa Pilipinas, ito lang, +8 lang. So, kung nasa ibang bansa kayo, piliin nyo lang kung ano yung time zone kung nasaan kayo. So, dito sa atin is +8 tayo. Tapos, click nyo save. Okay? So, nakasave na ngayon. Pwede nyong i-restart naman para mag-take effect. Actually, nag-take effect na yon. Para ma-sure lang natin, i-restart lang natin. So, after pressing restart, magko-connecting na naman yan. Tapos yun, done. Meaning, nakapag-connect na kasi 1 bit. So, try natin hulugan. Yun, 5 pesos. Kung mapapansin nyo, yung channel 1 lang yung umilaw. Kasi, yung channel 1 nakaset na 5 pesos. Iilaw lang yan pagka ready na siyang i-press. Itong channel 3 tsaka channel 2, hindi yan gagana. Kasi nga, yung pricing natin sa channel 2, di ba, 10 pesos. So, since hindi pa 10 pesos, hindi pa umabot ng 10 pesos yung hinulog, hindi pa yan iilaw. Try natin ulit hulugan. So, 10 na. Kung mapapansin nyo, umilaw na. Umilaw din yung green kasi lagpas naman siya ng 5. Tapos ito, umilaw din siya kasi 10 pesos yung hinulog. Pwede na siyang paganahin. Itong channel 3, hindi pa siya gagana. Kasi, hindi pa umabot ng 15 pesos yung hinulog natin. Halimbawa, paganahin natin itong channel 1. Kung mapapansin nyo, nagbawas. Diba? Instead na 10, 5 na lang. Tapos, 30 seconds. Ilang seconds ba yun? 30 seconds yata, no? Diba? Bumalik na siya. Ito lang yung umilaw kasi 5 pesos lang yung laman. So, halimbawa, gawin natin 15 pesos. So, ayan, umilaw na lahat. So, try natin, ipaanda rin yung channel 3. So, naubos na yung 15 pesos. 1 minute siya. Tapos, try natin i-pause. Yun, nag-pause na siya. Kasi, naka-enable yung pause. Yung channel 2 yata yung hindi naka-enable yung pause, diba? Try natin. Hulugan natin. 5
So, nakailaw na lahat. Try natin yung channel 2. Ayun. Since 10 pesos yung time ng channel 2, yung price, so naubos na siya. Tapos, 30 seconds. Pause natin. Hindi siya magpo-pause. Kasi naka-disable, di ba? Tapos ito, unlimited ba to? Di ba? Unlimited. 1, 2, 3. So, kahit ilang beses ka mag-pause pwede. Itong channel 1 is 3 beses lang, di ba? Nakalagay natin. Try natin. By the way, pwede pala siya sunod-sunod. Halimbawa, ang nahulong natin is 15 pesos. Pagkasunod-sunod mong pinindot, within 3 seconds delay, uubusin niya yan. Halimbawa, channel 1, di ba? 5 pesos yan. 1, 2, 3. Ayan. Inubos niya lahat, di ba? Kasi within 3 seconds delay, pindutin mo yung button, uubusin niya yung mag-a-add siya. Tapos, i-pause natin. 1. Tapos, start ulit. Pause natin. Number 2. Tapos, start ulit. Tapos, pause natin last time. Number 3. Tapos, start ulit. So, dapat ngayon, hindi na siya magpo-pause kasi na-limit na. Ayun, di ba? Kahit pindutin natin, ayaw na siyang mag-pause. Okay? So, yun lang.